yung pagkano mo? Pamangkin ng asawa ko si Janet Napoles. Tapos, yung 1990, tinawagan niya ako na alagaan ko yung mga anak niya. Tapos, hanggang 2012 yun. Tapos yung year na yun, hindi pa sila masyadong mayroon silang pera. At saka yung bahay pa nila, hindi pa gaanong palaki. Tapos sa Laguna yun sila sa Binyan, Laguna. Tapos yung ano na yun, mayroong isang beses na yung may pinatago siya sa akin ng pera, yung worth lang na 200,000. Pero yung 200,000 parang maliit, malaki na yun dati. Pero ang pagkakaalam ko, mayroon na siyang transaction kasi narinig ko nga may bibigyan daw siya yung pera na yun. Tapos yung ano na, yung hanggang 2002 na ano na ako, yung maglipat na kami sa Ayala, Alabang, narinig ko rin yung mayroon silang Kiblar na yung may kaso-kaso. Tapos hanggang lumipat na kami doon sa Pacific Plaza Tower, doon na nag-umpisa na yung marami siyang pera. Tapos yung ano na yon, yung pera na yon, yung 2006 and 2007, doon na nagpisa yung may magdadala na ng pera galing sa office, dinala sa bahay. Sa bahay, ako ang tumatanggap ng pera, tapos dinadala ko doon sa kwarto. Tapos, kasi ako ang pinagkatiwalaan nila na maka-access na makapasok doon sa kwarto. Tapos yung may mga drivers na magdadala ng pera, nihila namin kasi malalaki yung bag. Tapos dinala na namin sa kwarto. Tapos pag hindi na kasya doon sa dinadala kasi namin, nalagay namin sa gilid-gilid na kwarto, pag maano na, yung sobrang madami na, pinalagay nila sa bathtub. Hanggang doon na, laging nang sinasabi niya na pag kinabukasan, tapos sabihin na lang niya, buksan yung bag at tapos bilangin namin yung pera. Yung nagdadala ng mga pera na yon, yung mga at saka sila ni John Raymond de Aces, sila ni Fernando Ramirez, minsan sila Marlena Sunyas, sila Marina Sula, si Evelyn De Leon. Sila ang nagdadala ng pera galing sa office. Yung bag na yon, minsan malaki, trolley, tapos minsan karton-karton, at saka minsan tinatanong ko kung magkanong laman na yon. Sinasabi ng mga driver na minsan 50 million, 30 million, naabot pa ng mga 75 million. Pag mayroon silang koleksyon, mayroon pera na matanggap namin, ma-receive ko sa bahay. Pag may koleksyon sila galing sa gobyerno. Tapos ma'am, anong gagawin sa pera after mabilang at nakita doon? Minsan ilagay lang doon sa pagkatapos bilangin yon, ipapile lang doon minsan doon sa bed, tapos minsan kung magkano na yun, ibalik sa bag.
Tapos kung meron silang kausap, magpapabilang sila ng pera, parang ipe-prepared lang namin. Thank you, ma'am. Want to go to the next witness. Thank you, mama. Babalikan na lang namin kayo sa mga tanong mamaya. Yes, Your Honor. The next is Ms. Marina Sula, and her counsel will first state the scope of her narration. Thank you. Your Honor, the next witness will be Ms. Marina Sula, and she will testify as to her participation in the JLN Corporation and her responsibilities and duties as a JLN employee. Her task, she was designated as finance clerk, so most of her tasks were, them was setting up the NGOs, most of these NGOs, the corporations and the trading companies, as well as taking charge of some of the personal property. She's the one who does the transfers with the sale, the transfers with the RD, LRA, and she maintains she's the one in charge of paying the amortizations for some of the purchases of the properties and the personal finances of Ms. Napoles. Please proceed. Ma'am Sula, you're recognized. 1997 po ako nung napunta sa kanila. Tapos nung 2000 na pupunta kami sa 2502. Doon na po nag-umpisa na meron na pong isang foundation or NGO si Ms. Napoles. Ang Philippine Social Development Foundation, which is the president is Evelyn De Leon. Nung una po kasi ako po yung naggagawa ng mga payables niya, ng mga personal niyang pagtawag sa mga credit card, association dues, pagta-transfer ng mga property ng mga 2002, nag-start na siyang bumili ng property sa Apubay. Meron po kaming 2 property sa Apubay na under the JLN Corporation. Then 2004, nung nagkaroon na rin po ng NGO ang POPTF, which is President Marlena Suñas and Masaganang Ali, Marina Sula as the President. Doon na po nag-start yung pagbili-bili niya ng mga properties. Hanggat na ako na po yung nautusan niya rin na mag-isip, mag-form ng mga iba pang NGO na bali nabuo po namin sa utos ni Napoles. Bali po 20 na po na NGO. Ako rin po yung nauutusan niyang personal na nagwi-withdraw ng pera sa Land Bank at nag-open account po sa Metro Bank, sa Magdalena Branch and J. Abad Santos. Julio Vargas din po lately, meron na rin kaming nag-open na po ng JLN Corporation and personal account po ni Ms. Napoles. Ako rin po rin yung nag-open account sa mga anak niya, sa mga iba niyang corporation, na kasi po bago po makapag-file ng SEC paper, kailangan po mag-open account dahil kailangan na mayroon bank certificate. Ako po yung nagpa-process ng opening account para doon sa corporation niya at saka sa mga iba pa niyang NGO. Ako rin po yung taga niya ng real estate tax from 2000 up to 2013. Ako rin po yung nagpa-process ng mga association dues niya. Naggagawa po ng mga letter request sa kanyang mga personal accounts, like ng mga sex cert,
the time na 2000 up to 2006, ako rin po yung nagpa-process ng GIS, kung ano yung mga requirements ng NGO sa SEC, like yung Certificate of Good Standing, na kailangan po nila sa NGO requirements sa agency. Sumasama rin po ako sa pagpaprocess ng papel pag inuutusan nila ako, pagdadala ng mga dokumento sa Department of Agriculture and DAR. Sumasama rin po ako paminsan-minsan sa TRC pag meron po silang sinasabi po ni Miss Janet Napoles na kailangan matutuhan para pag wala po sila Merlina Sunyas and Evelyn De Leon, pwede po akong makapunta doon para alam po ng mga tao doon na isa ako sa mga kasamahan nila. Ako rin po yung tumutulong din po na naliliquidate pag kailangan lang ng mga tao nila. Plus po yun ng mga like po doon sa example doon sa list of beneficiaries. Kami po ni Miss Janet Napoles, Jo Christine Napoles, James Christopher, John Lim, mga kasambahay, ang nagpipirma ng mga list of beneficiaries noong 2009. Kasi po, sa sobrang dami, lahat po pati driver, kasambahay, mga gardener, inaabot nga po kami ng mga 12 o'clock o 10 o'clock sa office po sa 2502 Discovery Center. Kami rin po yung nangunang ng January 2013 na lahat ng mga record sa 2502 Discovery transfer namin sa 18 North Pacific Plaza Tower na nag-shred ng mga importanteng dokumento like disbursement voucher, mga photocopy of car, certificate of authority to register, mga ID, mga passport, mga yung mga resibo ng mga NGO. Kasi minsan may mga resibo po na mga peke rin na pinapagawa si Miss Janet Napoles. Kasi po yung mga original na BIR na resibo, hindi po niya ginagamit. Dahil ganito po yun eh. Pag po lumabas na sa SEC yung certificate ng NGO at wala pa pong 3 taon, meron po siyang mga pinaggagamitan na kailangan na yung resibo. Nagpapagawa po siya ng peking resibo. Hindi pa po kasi lumalabas yung mga BIR resibo dahil pa-process pa po yung magagawa pa po ng parang authority to print. Kaya po minsan nagpapagawa po ng resibo ng peke. Yun na pong ginagamit nilang ibinibigay nila sa agency. Ano pa ba? Ako rin po yung nag-process ng papel na pag-transfer ng La Roca Enterprises, yung property niya sa Nara and Magallanes. Ako rin po yung nagkuha ng susi, pinagkakatiwalaan niya kumuha ng susi ng mga binibili niyang kondo, like yung Eaton, Rockwell. Ma'am, total kayo may hawak nun, Seth. For the record na, paki-narrate na rin yung mga properties na alam mong sa kanya, na of your personal knowledge sa kanya, binili mo para sa kanya, binabayaran mo ng tax. No? Yung sa JLN po, yung 2 property dun sa Apubay, Alabang, 2 sa South Toll dun sa Laguna. Property man may pa. Sa Alabang po, house and lot po yun. Yung pong sa Apubay, house and lot na rin po kasi meron na pong bahay ngayon yun. Tapos po yung dun sa South Toll, lupa lang po. Tapos, teka pa. Check ko lang po.
For the record, ma'am, no,